Ang Ebanghelyo ni Luke Kabanata 15. Ngayon, ang lahat ng mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan ay lumalapit kay Jesus upang makinig sa kanya. Nagbulang-bulungan ang mga Pariso at mga eskriba sa isa't isa, sinasabi, malugod na tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at kumakain pa kasama nila. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila, sinasabi, sino sa inyo, kung mayroon siyang 100 tupa at pagkatapos na wala ang isa sa kanila, ang hindi iiwanan ang 99 sa ilang, at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan niya ito. Pagkatapos, kapag natagpuan niya ito, pinapasa niya ito sa kanyang mga balikat at nagagalak. Pagdating niya sa bahay, tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sinasabi sa kanila, makisaya kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko ang aking nawawalang tupa. Sinasabi ko sa inyo na gayon din, magkakaroon ng kagalakan sa langit sa isang makasal-anang nagsisisi, higit pa sa 99 na taong matuwid na hindi kailangang magsisi. O sinong babaeng may 10 pilak na barya, kung mawalan siya ng 1 barya, ang hindi magsisindi ng ilawan, magwawali sa bahay, at masikap na maghahanap hanggang sa matagpuan niya ito. At kapag natagpuan niya ito, tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sinasabi, makisaya kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko ang baryang nawala ko. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa kinaroroonan ng mga anghel ng Diyos sa isang makasal-anang nagsisisi. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, may isang lalaking may 2 lalaking anak, at sinabi ng nakababata sa kanila sa kanyang ama, Ama, ibigay mo na sa akin ngayon ang ari-arian na nararapat na manahin ko. Kaya hinati niya ang kanyang kayamanan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang mga araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanyang pag-aari at pumunta sa isang malayong bansa, at doon ay winoldes niya ang kanyang pera sa pagbili ng mga bagay na hindi niya kailangan, at pag-aaksaya ng kanyang pera sa masamang pamumuhay. Ngayon, nang naubos na niya ang lahat, matinding tagutom ang lumaganap sa buong bansang iyon, at siya ay nagsimulang mangailangan. Siya ay pumunta at namasukan sa isa sa mga mamamayan ng bansang iyon, na nagpapunta sa kanya sa kanyang bukirin upang magpakain ng mga baboy. At nais na sana niyang kainin ang mga balat ng buto na kinakain ng mga baboy dahil walang nagbigay sa kanya ng anumang makakain. Ngunit nang nakapag-isip-isip ang nakababatang anak, sinabi niya, napakaraming mga upahang utusan ng aking ama ang may higit pa sa sapat na pagkain, at ako ay nandito, namamatay sa gutom. Aalis ako rito at pupunta sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, ako ay nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan. Kaya umalis ang nakababatang anak at pumunta sa kanyang ama. Habang siya ay malayo pa, nakita siya ng kanyang ama, at siya ay nahabag, at tumakbo, at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, Ama, ako ay nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, kunan ninyo kaagad ang pinakamagandang balabal, at isuot sa kanya, at lagyan ng singsing ang kanyang kamay, at sandalyas ang kanyang mga paa. Pagkatapos, dalhin ninyo dito ang pinatabang guya at katayin. Tayo ay magsikain at magdiwang, sapagkat ang anak ko ay namatay, at ngayon siya ay nabuhay. Siya ay nawala, at ngayon siya ay natagpuan. At sila ay nagsimulang magdiwang. Sa panahong yun, ang kanyang nakatatandang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumating at palapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong kung ano ang mga bagay na ito. Sinabi ng utusan sa kanya, dumating ang iyong kapatid at nagpakatay ang iyong ama ng pinatabang guya, dahil nakabalik siya ng ligtas. Nagalit ang nakatatandang anak, at ayaw niyang pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at pinakiusapan siya.
Ngunit sumagot ang nakatatandang anak at sinabi sa kanyang ama, "Tingnan mo, nagpaalipin ako sa iyo sa loob ng maraming taon, at kailanman ay hindi ako sumuway sa iyong utos. Ngunit kailanman ay hindi mo ako binigyan ng isang batang kambing upang magdiwang ako kasama ng aking mga kaibigan, ngunit nang dumating ang iyong anak, na umubos ng iyong kabuhayan sa mga babaeng nagbebenta ng aliw, nagpakatay ka ng pinatabang guya para sa kanya." Sinabi ng ama sa kanya, "Anak, lagi kitang kasama, at lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit dapat lang na tayo ay magdiwang at maging masaya, sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay, at ngayon ay nabuhay, siya ay nawala, at ngayon ay natagpuan." Ama sa langit, na nagagalak sa mga tupang naligaw at mga baryang natagpuan, habulin mo ang mga naliligaw sa aming lipunang mapag-aksaya ngayon. Patawarin mo ang mga nasayang na mana ng may bukas na mga bisig. Ipagdiwang mo ang mga nagsisising makasalanan sa aming mga pamayanan. Ibalik mo ang kagalakan sa mga pagdiriwang sa langit. Takpan mo kami ng iyong awa at biyaya. Amen.